Sumainyo ang Panginoon, ang banal na pagpapala. So, hindi lang basta pinagpala. Sabi nga natin, kung ka pinagpala, swerte lang. Hindi lang yun. O hindi kaya gawa ng alin, magaling ka. Ang ating paginilay ngayon ay tumutukoy saan? Banal na pagpapala. Panyaya na makita natin, hindi lamang sa pagpaparami ng tinapay at ng isda. Pero makita natin, pero may 5,000. Nagpakain na ba kayo ng 5,000? Ay siguro tayo nakapagpapakain tayo ng mga 100. Pero yung 5,000, hindi makasama mga bata at mga babae, ay napakarami niya. Pero ito yung pinakain. Pero hindi lang mo yan. Yung mas matindi ng bahagi ng pagninilay na naka-extract ko sa akin alin. Kasi ito yung pagkakataon na alin, binalitaan si Juan Bautista. Anong binalita sa kanya? Isang masakit na balita. Namatay. Binalitaan si Jesus tungkol kay Juan Bautista. Ano yung balita tungkol kay Juan Bautista? Pinapatay ni Herodes. So sa gitna siya ng pagdadalamati, sa gitna siya ng kalungkutan, yung kanyang pinsan at nagbinyag sa kanya ay namatay. Kaya ang ginawa niya, umalis siya na nag-iisa. Pumunta sa ilang, magninilay, bahagi yun, i-isolate niya ang kanyang sarili. Yun ang kalimitan, sabi nga natin, response natin, magkulong sa kwarto. Kapag may mga masasakit na pangyayari, tayo ay nasaktan, tayo ay namatayan, o may masamang nangyari sa atin, ay gusto natin mag-isa. Pero dito, hindi. Bakit? Nakita niya yung mga tao na lumalapit sa kanya, na dumaan sa lupa, kasi sa pamagitan ng bangka. Kaya ano lang nakita ko natin, ang kanyang pagdadalamati naging bahagi ng pagkahabag. Alam niyo kung minsan kapag tayo ay nasasaktan, tumitigas ang puso natin. Pero bahagi yun na tayo inaamon ngayon sa Ebanghelyo natin, na sa gitna ng ating mga sakit sa dibdib, yung mga pagkakataon tayo nalulungkot, ay nawa tayo ay tulungan natin lalong lumambot ang ating puso at humantong sa pagkahabag, katulad ng ginawa ni Jesus. Hindi madali yun, mahirap yun, kasi bahagi ng ating pagkatao na ay tumigas yung ating puso. Pero ano yung makita ko natin na maging pagkakataon na makatulong mo sa atin, katulad ng Jesus, kasi hindi yung panawagan niyo sa bawat isa sa atin. Una ay makita natin yung panyaya ng buong may kapal, yung sabi nga natin, yung kanyang hamon na habag ang ibig ko, hindi hain. Hindi lang sa panahon ng tayo ay maligaya. Hindi lang sa panahon ng tayo ay maaluwan. Bahagi ko yun. Tayo inahamon ng buong may kapal natin, magkaroon ng habag as a character. Hindi nakadepende sa ating damdamin. Ang panyaya ng buong may kapal natin, maging mahabagin kahit na tayo ay nasasaktan. Bahagi mo yun. Kaya ngayon pinaka-ultimate na halimbawa na ipinakita na Jesus yung sa krus. Bahagi mo yun. Pero ipanalangin natin, ilahat natin sa harapan ng buong may kapal. Idulog natin sa kanyang harapan.
Panalangin natin na alay. Mahirap yun, ano? Na yung sa gitna ng ating kalungkutan ay makita natin yung pagkahabag. Pero sabi nga natin, ihandog natin sa harapan ng poong may kapal. At maging bahagi yun ng ating pagkilos na ilingin natin natin na palambutin ang ating mga puso upang tayo rin ay tunay na maging mahabag, no? Yung maging bahagi ng ating pagkilos kahit nasa panahon ng ating kalungkutan. At ano yung pwede nating magiging pattern? Ay yung tinatawag natin Eucharistic miracle, no? Bahagi ito, no? Yung kung paano niya pagkati-hatiin ang tinapay at ang isda para magbigay ng pagkain sa 5,000 mahigit pa na sumunod sa Kanya. Bahagi o, kung sabihin natin ay hindi ko kaya magpakain ng 5,000. Wala tayong kapangyarihan tungkol sa bagay na yan. Pero nawa, itong panyaya, ano nakita natin sa iba ngayon? Una, sabi nga, at yun palagi natin naririnig sa banal na Eucharistia kapag dumating yung konsagrasyon, kinuha ni Jesus, no, ang tinapay, no, na nagkaroon ng kaganapan sa huling hapunan. Kinuha ni Jesus ang tinapay at 2 isda. Una, no, inangkin niya, no, at anong ginawa niya? No? Tumingala sa langit, nagpasalamat, nanalangin, nalin, paramihin. At pagkatapos ay nakita natin, pinaghati-hati yung tinapay. At pangapat, sinabihan niya ang kanyang mga alagad na kayo ang magbigay sa kanila ng nakakain. At itong apat na ito nawa ay magiging gabay natin sapagkat sabi nga natin, ay dito natin makita yung kabanalan ng pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos. Una, ay sabi nga ay kinuha ni Jesus, no? Ay makita natin yung buhay natin sa daigdig na ito, no? Huwag nating takasan yung ating mga bigati sa buhay, no? Pwede natin gawin ito ng pamamaraan ng lalong lumalim tayo sa pananalig sa buong may kapal. Atin yun, no? Yung mga karanasan natin, naging bahagi, at nawa makita natin natin. Dito tayo lalago, no? Na makita natin natin, no? Itong taong ito ay mahabagin, even in time of grief, no? Sa gitna ng kanyang kalungkutan. No? Pangalawa, no? Ay idulog natin sa Diyos. Hindi lang dala sa resort. Kuminsan kasi, kapag wala na tayong maisip, tsaka tayo pumunta sa Diyos. Hindi, no? Unahin natin ang Diyos. Siya ang dapat na unahin natin sa ating mga pagkilos. Kapag may nangihingi sa inyo, may taong lumalapit sa inyo, lumapit tayo sa Diyos. Kahit nasa gitna ng ating kalungkutan at sa gitna ng ating katatayuan, lalong-lalo sa panahon na tayo ay nasa ibaba ng ating damdamin at kahit ng ating katatayuan sa buhay. At pangatlo ay pagkati-hatian natin. Kung ano lang ang mayroon. Kung ano lang yung mayroon. Kasi hindi naman tayo nagpaparami. Sino nagpaparami? Ang Diyos. Hingi tayo ng tulong sa Kanya. Panginoon, paramihin mo. Ano yung pararamihin ng Diyos? Ay, kung ano yung mayroon kang talento. Kaya ngayon, yun nga yung sabi sa unang pagbasa, saan mo ginagamit yung kayamanan mo? Bahagi mo yun. May itatanong natin, saan mo ginagamit yung kayamanan mo? Pagkakataon, maging yan man ay pera, yung inyong mga karangyaan, o maaaring yan ay inyong galing,
yung inyong panahon, ano, pagkakataon na kung saan ay makita natin, hayaan natin na maramihin niya ng Diyos. Ano? Pagkakataon, simple lang, ano? Sa mga pagkakataon, Father, wala akong pera, oras lang ako. Ano? Oras lang meron ako. Tawagan ninyo yung inyong mga mahal sa buhay. Ano? Alam nyo, lately, meron akong inilibig. Ano? Nakakalungkot kasi bakit 3 days bago siya makita na napatay na. Ano? Ay, magtatanong ka. Ano? Ay, 3 days na wala nang buhay. Ano? Tsaka lang nila nakita. Walang nag-check. Ano? Na walang nakapag-check sa kanya kung nasaan na siya. Ano? Ay, nakakalungkot po yun. Ano? Baka naman may nababalitaan kayo mga kapatid na namatayan. No? Hindi nyo mapuntahan. Tawagan ninyo. No? Sayang yung technological advancement natin. No? Mayroon na tayong telepono, mayroon na tayong messenger. No? Bahagi yun. No? Na makita ko natin kung kayo may iba pang kakayanan, gamitin ninyo yan. No? Para saan? Makita natin, Father, nalulungkot din ako eh. Ay di, how much more, ano? Na ikay makarelate sa kanyang katatayuan. Kasi alam mo yung kanyang nararanasan at pinagdadaanan sa buhay. No? At panghuli, no? Kayo ang magbigay sa kanila. Focus more on stewardship. No? Hindi result. Kasi baka iniisip natin, wala naman akong pagkain para sa 5,000. Ano? Anong mayroon ka lang? Ano? Anong mayroon ka lang? Yun lang ay bahagi. Ano? Yun ang huwag natin kalimutan. At tayo inaanyahan ng pumikapa natin ay maging bahagi tayo. Ano? Alam niyo kung minsan tayo we are curious about one another. Nagtatanong tayo sa bawat isa. Kaya kapag kaya tayo nagtanong, ano yung nasa isip natin? Makipag-chismis lang ito. Ano? Pero sana, kapag tayo nagtatanong sa katatayuan ng ibang tao, maramdaman nila, concern pala yung tao ito sa akin. Ano? Kasi bakit? Ito yung tinatawag natin Eucharistic miracle. Ano? Ilahan natin sa harapan ng pumikapal. Kinuha na Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati. Ano? Nandun naman yung paghati-hati. Ano? Pagbabahagi. Whatever you have at ibinigay sa kanila ang pinagpira-pirasong tinapay at isda. Ano? At makita ko natin, no? Na alin, tayo ay naging kabahagi. Ang kabahagi ng alin? Ng pag-ibig ng Diyos. No? Yun ang sinabi si Kalawang magbasa. Sino makapag-iwalay sa atin? Bakit? Tayo ngayon ay naging simbolo, naging tanda na alin. No? Hindi pala akong pinababayaan ng Diyos. Kasi may taong sa gitna ng kanyang kalalagayan ay ibinakita niya ng alin. Kaya niyang magbahagi sa gitna ng anumang katatayuan niya sa buhay.